Bahagi na ng buhay ang mga problema, kahirapan at mga pagsubok. Ang mahalaga ay hinaharap natin ito kasama si Jesus sa bangka ng ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao matapos niyang paalisin ang mga ito. Mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan, sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin po ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay troubles. Mga kapatid, bago tayo magpalalim sa ating reflection, ngayong araw na ito, muli ko na naman kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para sama-sama po tayo na maging media evangelizers at online missionaries na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. We need a lot of you na makiisa sa ganitong klaseng misyon. Mga kapatid, bahagi po ng buhay ang problema, ang mga paghihirap, ang mga pagsubok. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo mawawalan ng problema. Kasama po yan sa ating paglago, kasama po yan sa ating pag-unlad bilang tao. Part of maturity, part of growing up, ay ang masaktan, mahirapan, ang masubok sa ating katatagan, sa ating pananampalataya. Kaya nga dito sa ating gospel, ito yung napakahalagang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Yung buhay ay para bang pagtawid sa kabilang ibayo, from point A to point B. Mula sa isang sitwasyon, patungo sa isang mas mabuting sitwasyon, mas mabuting kalagayan. At doon tayo gustong dalhin ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Inihahalin tulad sa gospel natin ngayon ang buhay sa isang paglalakbay, sa isang pagtawid sa kabilang ibayo. Ano yung kabilang ibayo? Ganap na buhay. Ano yung kabilang ibayo? Masayang buhay. Buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Kaya nga yung buong buhay natin ay isang paglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. From point A to point B. Pero, kapag nagsimula na nating tahakin ang paglalakbay na ito patungo doon sa kabilang ibayo, tulad ng sinabi sa ating gospel, nakakaranas tayo na para bang ang ating pagsagwan sa buhay ay pasalungat sa hangin. Minsan we feel like hindi pabor ang buhay para sa atin,
sunod-sunod yung quote-unquote, kamalasan sa buhay. Marami tayong gustong gawin, maraming gustong mangyari, pero bakit ang hirap-hirap abutin? Minsan, feeling natin, madaya ang buhay. Minsan, iniisip natin, laban sa atin ang tadhana, ang buhay. Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bakit? That is part of life. Kapag nahihirapan ka, lahat ng ito ay opportunities for us to grow. To grow not only sa ating personalidad, kundi to grow also in faith. Lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga dito sa ating gospel, yung mga alagad ni Jesus ay napuno ng takot at pangamba. Tayo rin, kapag hindi natin kasama ang Diyos sa buhay, kapag wala tayong pinaguhugutan ng lakas, kapag wala tayong nakikitang kasiguraduhan, lalo na sa madilim na gabi, na kung saan binabagyo ng malalakas na unos at hangin at alon sa dagat, matatakot tayo. Mangangamba tayo sa buhay na ito. Kaya nga sa ganung sitwasyon, sabi sa ating gospel, si Jesus nakita nila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Subalit, napagkamalan nilang multo. Minsan para sa atin, multo rin ang Diyos. Lalong-lalo na kung wala siya sa buhay mo, ang turing mo sa Kanya, multo siya. Kaya minsan ayaw mong lumapit sa Kanya, minsan ayaw mong anyayahan siya kasi multo lang naman siya. Pero ano sabi ni Pedro? Panginoon, kung ikaw nga po yan, hayaan mong lumapit ako sa iyo. Diba? Minsan ganito rin po tayo. Gusto natin ng patotoo palagi. Gusto natin palagi ng patunay na kasama natin ang Diyos. Lord, kung talagang mahal mo ko, gawin mo ito sa akin. Dinggin mo yung dasal ko. Pagalangin mo siya. Bigyan mo ako nito. Minsan sinusubok natin ng Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? Sige, halika, lumapit ka. Lumapit si Pedro, pero nang ma-divert yung kanyang attention sa malakas na hangin at alon, natakot muli siya at nagsimulang lumubog. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Kapag ka nabaling sa makamundo, na alalahanin sa mga problema, sa mga hirap, makapagdurusa, ang ating atensyon at hindi sa Diyos, lulubog tayo. Tuluyan tayong mawawala sa buhay. Pero kapag dumating tayo sa ganung punto ng buhay, mga kapatid, kung nandun ka sa ganung sitwasyon, huwag kang mag-atubiling sumigaw, tulad ni Pedro, Lord, save me. Panginoon, iligtas mo po ako. Yun lang ang kinakailangan nating gawin. Human as we are, minsan madali tayong matakot, mangamba sa mga problema. Kinakailangan natin si Jesus. Kinakailangan natin ang Diyos. Lord, save me. Iligtas mo po ako. At hindi tayo pagkakaitan ni Jesus. Iaabot niya ang kanyang kamay sa atin para iligtas tayo at ibalik tayo sa bangka. Ibalik tayo sa buhay, kasama siya. Nung si Jesus ay sumakay sa bangka, humupa ang lahat. Tumigil ang malakas na hangin at ang alon. Mga kapatid, yung presensya ni Jesus, yung presensya ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng kasiguraduhan. Kaya hanggat wala ang Diyos sa buhay natin, mahihirapan tayo. Mahihirapan tayong sumagwan, mapupuno ng takot ang ating puso. Kaya mahalaga, isama si Jesus sa bangka ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, huwag mo po kaming pababayaan. Samahan mo po kami sa aming bangka, sa aming buhay, sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.